Good morning po sa ating lahat mga ka-agri. And tayo po ay papunta ngayon sa ating breeding area or yung ating lumang breeding area na kung saan ay naglagay ulit tayo ng ating mga alagang manok dahil nga sa kulang yung ating kulungan. Kaya binaba muna natin dito dahil nga sa for fattening naman itong mga to, and tag-ulan na ay hindi po natin may dilipat agad yung mga kulungan, kaya yung mga sisiw na lang natin na for fattening yung ating dinala. So bago tayo pumasok dyan mga ka-agri, ay puntahan muna natin itong ating azola pond dahil nga nung kahapon is naglagay na po tayo ng konting azola. So ayan, kung makikita nyo meron na po. So naglagay ulit tayo ng azola mga ka-agri dahil nga sa napakalaking tipid po sa atin patuka pag mayroon po tayong mga azola. So nawala lang po yung azola natin nung nakaraang summer dahil sa sobrang init. Sila po ay naluto ng init ng araw mga ka-agri. So sa ngayon is ayan, nag-spread na po sila yung ating mga azola. Parang dumadami na naman sila. So ang problema natin ay yung mga dahon ng akasya na nalaglag. So nasa gilid naman sila. Ang mangyayari dyan mga ka-agri, pag medyo tumagal yung mga dahon na yan ay bababa rin po yan sa lupa, kaya pinabayaan ko na lang. And gusto ko sanang kunin gamit yung net na ginagamit natin, kaya lang nakahalo na yung ibang azola natin. So itong mga damo mga ka-agri, wala namang problema dahil kinukuha po natin yan at pinapakain sa ating mga alagang tupa at kambing. So ayan, sana makapagparami tayo ulit ng azola dahil nga sa malaking tipid po talaga pag meron tayong azola. And puntahan lang po natin itong ating mga alaga dito na dinala dito dahil nga sa kulang nga tayo sa kulungan dun sa bundok and or dun sa farm. So inaayos kasi natin yung ano nila dun mga ka-agri, yung mga kulungan. So naayos na natin para hindi naman sila nababasa. And ito na nga po, meron tayong 21 heads na dinala dito. So ito po ay for fattening po lahat mga ka-agri. Gutom na sila. So ang gagawin lang natin ngayong umaga mga ka-agri ay magbibigay tayo ng patuka and tatanggalin natin yung patubigan nila dahil mamaya is mag-ano po tayo, mag-deworm. Pagdating natin mamaya bibili tayo ng pang-deworm. So ayan mga ka-agri, kung mapapansin nyo is bilis nilang lumaki. So ito na po yung ano dati, yung mga nasa bundok or nasa farm natin na mga alaga. So sa ngayon is malalaki na. Halos mag-1 kilo na po ito mga ka-agri. So mas malaki itong dalawa dito mga ka-agri. So sabay siguro silang may didispose itong mga manok na to, itong batch na to, yung 4 saka yung 2. And sabay siguro silang i-dispose na natin. And meron din tayo dito isa, yung roster natin dun na size, nag-umpisa ng tumilaok. And baka baka upahan niya yung ibang inahin natin, kaya dinala na rin natin dito. So iwas po tayo sa inbreeding mga ka-agri, kaya dinala na rin natin dito dahil for fattening po ito. And binabalak na rin po natin mag-acquire ulit ng bagong roster na Huluano para sa ating mga bagong inahin na pinapalaki. So hindi na natin siya ibabalik sa kanilang ama dahil nga po sa umiiwas tayo sa inbreeding. And ito naman po yung 10 piraso noon. So may napansot lang na isa. So mapapansin nyo na healthy yung mga manok mga ka-agri pag ganyan sila ay maliliksi. And pag binigyan mo ng patuka yung mga yan mga ka-agri, mapapansin mo sila kung talagang sila ay healthy pa dahil nakikipag-agawan sila sa pagkain. Pero kung may isang sisiw tayo dyan na nasa sulok lang na parang ayaw kumain and nasa sulok lang, so ayun, medyo may problema na po yung ganon. So ito mga ka-agri, walang problema dito sa nabansot na to. Siguro naagawan lang sa patuka, pero okay naman siya, malakas naman siya mga ka-agri, malikas eh. And ayun, meron pa tayo ditong 4. Yung 4 is ay 5 pala to, medyo makukulit. Yung itim is hinalo lang natin dito mga ka-agri. Nakalimutan ko na kung saang batch yung itim na yan dahil nga sa dami rin ng ating mga alaga.
So doon sa ating farm mga kaagri ay may 17 heads tayo na bago doon na sisiw. Bali pagkano is dadalhin natin dito habang tag-ulan dahil hindi pa natin may aakyat itong dalawang kulungan na to mga kaagri. So pwede pa natin gamitin itong isang kulungan dahil nga may bubong pa naman. Diyan sa kabila mga kaagris, wala na dyan, natanggalan natin yung bubong. And next siguro na babaklasin natin ito na mga kaagris, pero pagkatapos na po siguro ng tag-ulan. So ayun, susubukan natin na mag-alaga ng natural ngayon mga kaagri. Dahil nga pinupost naman natin na mag-alaga ngayon ng native or upgraded na native. Kaya subukan natin mag-natural mga kaagri para medyo makatipid tayo sa sa konsumo ng ating mga patuka sa alaga. So ay mga kaagri, mga active na active po sila. So maganda rin at nakapagtanim na naman tayo ng azola para naman mayroon tayong ihalo sa kanilang patuka mga kaagri.